para pag-usapan kung illegal nga ba itong 2025 national budget. No? Naging mainit pong usapin ito kasi nagkaroon ng live ata si dating Pangulong Duterte nung weekend tungkol dito sa national budget. Pero maganda pong mapaglinawan kung ano nga ba itong dokumento na pinag-uusapan natin. So, ngayong gabi po, ang kasama natin ay walang iba kung hindi si Congressman Sid. Ay ilang beses nang naging chair ng Appropriations Committee ng House of Representatives. So, twice, no? At so, walang ibang familiar sa usapin na to, kundi si Kong Sid. So, Kong Sid, linawin natin, no? Ang pinag-uusapan natin na dito ay hindi yung GAA, o General Appropriations Act, na naka-upload sa DBM website. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung committee report ng Bicameral Conference Committee. Alam niyo po kasi, siguro linawin ko lang yung buong proseso ng legislation. Alam niyo po kasi, may version tayo sa House of Representatives, may version tayo sa Senado. Ngayon, kapag natapos na yung proseso sa Senado at sa House of Representatives, may mga ilang kinatawan ng Senado at House of Representatives ang naaatasang mag-meet para i-reconcile ang version na ito. Ito po ay nangyayari sa lahat ng batas, hindi lang sa budget. Lahat ng batas natin ay nagkakaroon ng Bicameral Conference Committee. Ngayon, kung ano itong nabuo ng Bicameral Conference Committee, ibabalik ngayon yan. Babalik na naman sila sa House at sa Senate. Kailangan i-approve yun. At kapag na-approve na, yun na yung nagiging draft na batas para pirmahan ng presidente. So same process po yan sa lahat ng bill. Ngayon, ang sinasabi ni Kong Sid ay may mga blanco. Tama po ba, Kong Sid? Sige po, paki-explain. Well, actually, I started with part 1 of my study. Then, if you remember, Kong Sid. Nung unconstitutionality nung GAA because na-overtake nga nung budget ng DPWH yung ating DepEd, education sector. So, Yes. i-clarify ko lang, balikan ko lang ng konti yan kasi Sige po. akala nila DepEd, hindi yan DepEd, that's the education sector. At saka yung cluster na yan, yung education sector, klaro yan, na nakalagay yan sa BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Financing. Isang page doon, naka-allocate yon isang sektor. Saka nung gisubmit yung NEP, si Presidente mismo, meron siyang budget message. Saka sa budget message niya, doon nakalagay na we give priority to education. The total budget, number 1, is 977 billion for the education sector. At nagtali yun sa kung ano yung nakalagay sa BASF. And number 2 is DPWH. So what happened was, di ba nagkaroon tayo ng 3 readings sa lower house, 3 readings sa upper house. In fact, even the introductory portion of that General Appropriations Bill, i-cite din yun, yung 977 billion education cluster. So I really wondered why binago nila yung what constitutes the cluster, no? So mahirap baguhin yun kasi nasa BASF yun at saka nasa President's message. So diretso na lang tayo sa BICAM. Pagdating sa BICAM, binawasan ng education sector ng 31 billion. Dinagdagan naman ng 288 billion yung DPWH. So 1 trillion. Kahit anong hokus-pokus pa ang gagawin diyan na dinagdag nila sa education sector, hindi pa makahabol kasi ilang billions pa. Kahit isama mo yung, although sinama na lang PNPA, considering na the students there receive stipend, di ba? Sa AFP, saka sa PNP. Aside from that, the faculty and staff are receiving salaries from the security sector. So, klarong security sector. May dinagdag din sila na salary differential. Na klaro naman yung salary differential all belongs to NPBF. So, klaro yon na mas malaki talaga ang DPWH budget. So while working on that, nakita ko rin yung ginalaw yung earmark funds. So nakita ko yung ginagalaw yung earmark funds. Maybe another topic yung Chelo kasi mahaba
no, mahaba mark funds Ay, Kong ginalaw. Sid, before you proceed, alam niyo po, madugo tong usapin na to. Tapos ako nga po ay napagbibintangan na DDS na daw ako dahil dinidiscuss ko tong issue na to. Alam niyo po, ako'y walang kulay. Alam ni Kong Sid na ako'y nananawagan din at sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Pero ito pong usapin na to ay usapin ng budget. At kailangan, natutuwa nga ako na mas marami ng Pilipino ngayon ang interesado sa usapin ng budget. So wag po nating lagyan ng kulay. Kasi pinipresenta po natin dito ang facts. At importanteng malaman ng tao kung ano ang tunay na nangyayari sa budget ng bayan. At kung ano itong proseso ng budgeting. Dahil kung tayo po ay didikit lamang sa isang kulay at papayagan natin na masira at mabastardize yung mga ganitong proseso, ay magiging paulit-ulit lang ang korupsyon sa gobyerno. So isang tabi po natin ang ating mga kulay, pag-usapan natin kung ano ang tunay na problema nitong budget na to dahil ito ay tax na binabayad natin. Okay? So makinig po tayo. Sige po, Kong Sid. The budget is the lifeblood of our nation, no? Kung ano man yung mga plano, ano yung mga dreams natin, i-convert mo yun into figures. So, yun yung ating plano, doon i-convert sa figures para ma-implement. Well, na-touch ko na rin ng konti yung earmark revenues. Earmark revenues, ginalaw yung PhilHealth. You know, that came from Sin-Tax law, which we passed in 2012, which says 80% of the excise tax on alcohol and tobacco will go to 80% will go to universal healthcare. Yun yung nakalagay sa health insurance nung mga indirect beneficiaries sa PhilHealth. That affects 25 million. At saka tinanggal nila yon. Hindi lang yun yung DSWD, 4-piece, tinanggalan ng 50 billion. Well, dapat huwag tayong magkamali dyan kasi kung ikaw ay isang totoong ekonomista at you really care for the country, you look forward to long-term development financing of our country. We address economic development and anti-poverty measures, no? Kasi yung 4-piece naman is an anti-poverty program. Like in line with the PhilHealth kasi kailangan mo ng malusog na population, no? Actually, kausap ko nga po yung mga ibang 4-piece recipient ngayon at hindi na mukhang nababawasan na at hindi na sila nakakatanggap ng... May mga waiting list pa tayo dapat. Yes. How can you reduce poverty na ang ating roadmap sana by 2028, single digit na lang ang ating poverty rate. So that was supposed to be the social compact of the admin 2028, no? So i-touch ko lang yan kasi dapat may malasakit sana yung gumagawa ng budget, no? Let's not be opportunists but real economists, no? Nagpaplano sa bayan. So balik ako sa tanong mo doon sa nakikita ko na blank items. So as I was looking into those earmark revenues, ginalaw pa pati yung special account in the general fund. So while habang nagre-research ako, sabi ko, ang gulo-gulo nito. Binalikan ko, I tried to work back. Sabi ko, paano ba to? So alam mo naman, matagal ako sa Committee on Appropriations noon. Bago akong chairman, dumaan talaga ako sa proseso, naging vice chairman ako. So I really went into the rudiments of budgeting. Saka nagdi-defend talaga ako noon. When I was vice chairman, nagdi-defend talaga ako, nag-aaral ako. It's a continuing learning process. So sabi ko, balikan ko kaya yung BICAM report. Hinanap ko. Mahirap hanapin yung BICAM report. Wala sa DBM website, wala sa Senate website, wala din sa House website. So saan yun nakuha, Kong Sid, itong... Sa emails. Kasi... pinadala sa mga congressman. Pinadala sa mga email kasi yung mga agenda at saka yung important documents, everyday nagpapadala ang secretariat noon. So more than 300 members of Congress at saka 24 members of the Senate, pinadalhan kami ng individual emails. Kaya
ngayon pa lang, yung mga nagsasabi na draft lang yung na-receive ko, sorry, na-receive ko yan, ipakita ko yung email na na-receive ko. At saka pirmado yan, hindi yan draft report. So Actually, binalikan ko. kino-confirm ko na po na original yung natanggap ni Kong Sid na document at legit na BICAM report dahil may isang senador na nagpadala din sa akin ng kopya ng bicameral report. Maaari nating ipakita. Ipakita natin ngayon kasi Yes, that's 222 to 25 pages. 222 pages. Yeah. Bukas natin. Actually, noong araw, binabasa talaga namin yan eh. In fact, during our time, maganda yung pag-explain ni Shelo, no? Na yung House at saka Senate may ibang version usually. So iba yung figures na papasa ng House, ibang ng figures. Kaya kailangan mo ng actually, mangangailangan ka ng tinatawag na bicameral conference committee to harmonize or to reconcile the differences. Ayan. Pakita natin, Kong Sid. So ito po yung itong conference committee report. Ayan, may So nakasummarize po dyan yung mga changes na nangyari sa bicameral committee at pinirmahan po ito ng, tama ba ko yung Sid? Ito yung mga miyembro ng bicameral committee. Merong portion diyan na nandiyon yung pangalan. Actually, hindi lahat nakapirma eh. I don't know kung... So 222 pages po ito. Ito po yung mga changes na ginawa nila. No? Tapos nandito yung summary po yan. Yan. Tapos ay sa bandang gitna ay nandito yung mga miyembro ng bicameral committee. Ito pong dokumento na to ay hindi publicly available. Hindi po to makukuha ng mga taong bayan. Hindi natin to makikita. So ito po yung miyembro ng BICAM. But that's a public document, no? It should be. Dapat madali itong makuha no? Pero tinatago ito eh. So ayan po, si Senator Grace po ang chairman ng Senate at si Congressman Zaldico ang chairperson ng House of Representatives. At ito yung mga miyembro. Ayan po, si Senator Pia Cayetano ay hindi pumirma. Senator Bongo, Congressman Asidre hindi rin pumirma. Senator Legarda, Congressman Neptali Gonzales, Senator Risa Hontivero, Senator Amy Marcos ay hindi pumirma. Congressman Madrona, Congressman Duavit. And Senator Coco Pimentel. Yung mga hindi pumirma, yes. Oo. Yes. So if you go down, baba ka lang ng konti, SP11, page SP11, makita mo na yun na merong blanco agad. Tingin ko lang, na-shock na kagad ako na may blanco eh. SP11. Page SP11. Yan, ito. Department of Agriculture. Yan. Nakita mo, may blanco na. Opo. So yung sa NIA, delete the amount in figures and replace with blank. PCA total. So hindi lang po tong page na to, several pages po ito. Several pages. At saka, yes. Ayan, so marami nang nakita ko, na-shock ako because nakakailang GAA ako na dinaanan ko. Never ako nakakita ng BICAM report na may mga blanco. Sabi ko, kahit naman siguro sa bahay, yung anak mo, utusan mo bilhin ng asukal, ito yung batit mo, blanco. Kung Sid, paki-explain po, gaano kahalaga itong committee BICAM report? At ano yung relasyon nito dun sa GAA na pinirmahan ng presidente? Actually, yung BICAM report, dahil iba yung version ng House, iba yung version ng Senate, kailangan i-reconcile mo yan. At saka yung reconciled figure mo, yung final na lumabas na BICAM report, page by page, item by item, line by line, yun ang lalabas dapat sa GAA. So ang question ngayon, bakit may figures lumabas sa GAA? So kasi, halimbawa, itong committee report na to ang magiging basihan sa pagbuo ng third version na bill, yung GAB, no? 3. General GAA na talaga, GAA kasi GAA, General Appropriations Act na kasi final na pala eh. House, tama. Yes. So ito na yung last. At hindi po yan pwedeng baguhin ng House at Senate. A-approve na lang nila kasi kung babaguhin uli yan ng House or ng Senate, di babalik na naman uli dapat sa BICAM kasi dapat parehas na nga po eh. Dahil na-reconcile na sa BICAM. May proseso pa. After ma-approve ng Bicameral Conference Committee, babalik ka sa plenary.
paparatify mo sa both houses. So, i-approve ng House, i-approve sa Senate, yung bicameral conference committee Correct. report. So, So, hindi sila pwedeng mag-ratify ng magkaibang dokumento. Kaya ang kasi, pagbabasihan nila yes, ay oo. yung pinroduce ng bicameral committee report. Diba? So, ngayon, pag pinasa na yan, na-ratify na ng House at Senate, yan na yung nagiging GAA at yan yung pinapirmahan sa presidente. Yes, yung BICAM committee report na yan ang maging basis ng enrolled bill, yung final na bill na pipirmahan ng speaker, ng Senate President, then pipirmahan ng presidente. Correct. So, it's very, very highly questionable kung bakit nagkaroon ng blanco at bakit nagkapirmahan ng blanco. At saka kung bakit na-ratify ang blanco.